Hello guys! Panibagong araw, panibagong vlog at ngayon nga guys ay napakaganda na ng sikat ng araw kaya naman naisipan namin magluto ng gulay. Dahil nga sa mahal ng bilihin ngayon at talagang kakatapos lang ng bagyo, napakaginto ng mga bilihin ngayon. Hindi rin tayo makabili ng isda dahil kakaunti pa lang ang isda ngayon dahil nga kakatapos lang ng bagyo. Ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin natin. Ayan, kung nakikita ninyo meron tayong sibuyas, bawang, sayote, atay, repolyo at ayan nakikita nyo sa bote, ayan yung bote ng mantika. Yung mantika na yan guys, ayan yung pinagprituhan ng mga chicharong bulaklak at taba ng baboy ng mga nakaraang araw. Napakasarap kasing gamitin yan guys. Naalala ko guys na mga bata kami kapag may mga ganyan, ilagay lang namin yan sa mainit na kanin at lagyan namin ng asim. Talagang solve na ang aming pagkain. At nang mailagay ko na nga ang mantika at nang ito ay natunaw na, nilagay ko na yung bawang at sibuyas para umpisahin itong igisa. Kailangan kasi guys, ginigisa natin para kahit papaano matanggal yung lansa ng mga ilalagay nating karne. Alam naman natin guys na ang atay ng manok ay talagang malangsa ito kaya kailangan igisa natin ito ng maayos. Kung kailangan i-toasted natin siya para mas maging malinamnam at mas maging masarap ang lasa ng ating niluluto. So kami din guys kapag nagigisa mas gusto namin yung medyo toasted yung sibuyas at bawang na ginagamit namin. Kahit gusto mo magtipid guys sa panahon ngayon talaga napakamahal ng mga bilihin. Akalain ninyo etong kalahating kilo ng atay nagkakalaga na agad ng 115 pesos. Yung mga gulay pa ang kilo ng sayote umaabot na ng 80 per kilo. Ang repolyo grabe no, kahit gusto mong magtipid parang imposible na talaga sa mahal talaga ng bilihin. Kaya nga minsan talaga 1,000 ngayon dalago pag nabaryahan wala na agad parang nilipad lang na hangin. At ayan nga guys, patuloy ko yung hinalo at tinakpan ko na muna at sa mga oras na to, chinek ko siya at nakita ko naman na ito ay yan, medyo nagiging golden brown na at natutoasted siya. Masarap kasing kainin ng atay guys kapag ito ay natutoasted natin o yung sinasag natin siya ng maayos. Na mga oras din na yan, nilagay ko na yung sayote para naman kahit papaano umpisa na itong palambutin. So hindi ko muna yan sinawan guys, no? Sinangkutsa ko muna yan dyan sa atay para manuot yung lasa ng mga ingredients na ilalagay natin. At ayan nga, nung nailagay ko na yung sayote, hinalo-halo ko na siya. Ang hirap talaga maging vlogger guys, no? Habang nagluluto ka, naghahalo yung isang kamay mo. Ayan, yung isang kamay mo naman ay nagtitake ng video. Yan, ganyan talaga ang buhay ng mga vlogger. At eto na nga guys, ayan, bumubukal na rin yung ating sayote na nilagay dito. At ayan nga, sa mga oras din naglagay na rin ako ng oyster sauce. So yung oyster sauce kasi guys, mas masarap ito pang palinamnam lalo ng ating nilulutong gulay. So talagang napakasarap guys, no? Kumain ng mga gulay din kahit papaano. Kumbaga, iwas din sa mga frozen foods, yung mga instant noodles, yung mga in-can para naman laging healthy yung ating mga nakakain. At pagkaraan nga ng ilang minuto at ayan nakita kong malambot na yung ating sayote. Ayoko din kasi ng overcook guys. Ayan nilagay na natin yung ating repolyo. So wala tayong carrots, hindi naman chopso yung ating lulutuin. Kung talagang ito ay typical na ginisa lang guys. No? Talagang napapakainan tayo ng ginisa. Binigyan lang natin ng kaunting twist para ayan marami yung makakain ng ating ginisang gulay. At ayan nga nung nailagay ko na yung repolyo, hinalo-halo ko ito at maya-maya guys ay papakuluan lang natin ng ilang minuto. So sa mga ganitong gulay kasi mas maganda na half cook lang yung luto natin. Mas masarap siya at masarap kainin, hindi siya labsak ba yung lata. Kasi nga minsan kapag lata yung gulay medyo parang nakakauta siyang kainin. Kaya naman ayan, inabantayan ko siya ng halo, inaalalayan ko at sabi ko nga sa kanila half cook lang talaga kapag nagluluto ako ng mga ganitong klase ng gulay. At ang huli ko nga nilagay pala dito ay yung ating cornstarch na tinunaw dito sa tubig para kahit papaano ay maging malapot ang ating ginisang gulay. Makalipas ang ilang minuto guys, ayan pinakulo ko lang siya at kapag medyo malapot na pwede na natin itong hanguin. Yung mga ganitong kasing klase ng gulay guys, mas masarap talaga to pag half cook at talagang malinamnam yung kanyang sabaw. So amoy niya pa lang guys, mapapawaw ka na at mapapadami naman yung kain ko. At sabi nga pala ni ating Maricar, meron daw palang ipipiritong isda kaya naman pagkatapos nito ay ipipirito ko kaagad yung dala nilang isda para meron kaming pandagdag na ulam. At eto na nga guys yung isda na ipiprito natin partner ng ating ginisang gulay.